Hello mga kakusina! For today's video, magluluto po tayo ng simple at masarap na ulam. So for today, maglagay muna tayo dyan ng konting cooking oil at painitin muna natin yan. Kapag mainit na yung ating mantika, pwede na po tayo dyang maggisa ng isang piraso ng sibuyas. Gigisahin lang po natin to hanggang sa mag-translucent. Alam nyo ba, hindi ko dapat ito i-film. Kaya lang pagkagising ko kasi, may kakaibang inilagay si nanay dun sa lulutuin kong ulam. So sabi ko, uy, i-film ko kaya to. Para kasing ang sarap. First time ko siya nakita. Yan. So after nyan, maglagay na rin tayo dito kahit 3 piraso lang ng bawang. Tapos, gisahin lang din natin yung ating bawang hanggang sa medyo mag-light brown siya. O kaya, lumabas na yung kanyang aroma. Yan. So, yung ulam natin today, perfect siya kapag may prito kayong isda. Kahit nga wala, kung mahilig talaga kayo sa gulay, may enjoy nyo to. After natin magisa yung ating sibuyas at bawang, maglalagay lang din po ako dito ng kamatis. Nasa inyo na kung gaano karaming kamatis yung ilalagay ninyo. Totoo po ba yun na dapat tinatanggal talaga yung buto sa kamatis? I-comment nyo nga po yung yung sagot sa ating comment box section. Yan. So, gigisahin ko lang to. Tapos, maglalagay na tayo dito ng konting asin. Para dyan palang may lasa na yung ating niluluto. Tapos, maglagay na rin tayo ng konting paminta. Yan. So, kapag ginisa na natin sibuyas, bawang, pati yung kamatis, ilalagay ko dito yung medyo matigas na gulay. And so, after magisa niyan, maglalagay na tayo dito ng bunga ng malunggay. So, nakakain na po ba kayo nito? Ito po ay galing sa halaman ni nanay, sa puno ng malunggay. Ito po ay bunga ng malunggay. So, ilagay na natin yan dyan. Meron naman po niyang nabibili sa palengke. So, ito na yung una kong nilagay. Kasi medyo matigas po yung bunga ng malunggay. Pero yung mura, malambot-lambot naman na yun. Diba? Yung malunggay ng nanay ko ay namunga na siya ng ganyan. Masarap yan in fairness. After natin maigisa yung bunga ng malunggay, maglalagay po tayo dito ng pang pinakbet. So ito po ay nabibili siya sa palengke. Alam niyo po yung nakabalot-balot na siya na tig 40 pesos na ata siya ngayon, 45. Yan. So ganyan siya karami. Tapos ilagay lang natin to dito lahat. Halo-halo na yan. Meron na siyang kalabasa, sitaw, talong, ampalaya, ganyan, okra. Tapos haluin din natin to. Para lumambot na rin siya dyan. Diba? Merong ganun yung tipid version na pang pinakbet. Kesa bumili ka ng mga maramihan na kunwari. Bukod-bukod pa yung kalabasa, bukod yung okra, ganyan. Ito kasi pamparami na rin yung inilagay natin bunga ng malunggay. Yan. So, balik, kapag nailagay na natin yung mga gulay, takpan lang muna natin yan. Tapos hayaan lang natin na medyo kumatas yung mga gulay. Para lumambot din po siya. Huwag nyo muna siyang lalagyan ng tubig. At ayan mga kakusina, ilang minuto, buksan lang natin yung niluluto nating gulay. Tapos haluin po natin to. Ano papansin ninyo, ayun o, na medyo kumatas na nga yung ating mga gulay. So parang may tubig-tubig na yan dyan. Tapos, naalala ninyo, nagluto ako ng bagoong alamang. Gagamitin ko po yung ating bagoong alamang as pampalasa. Yan, ang sarap, ang bango. Ganito karami lang yung bagoong na ilalagay ko. Paubos na rin kasi yun. At ayan mga kakusina, kapag na-mix na po natin yung ating bagoong alamang, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Maglalagay po tayo dito ng buto ng patani. Ewan ko, first time ko itong nakita. At the same time, first time ko din siyang matitikman. Hindi ko rin alam kung tama ba na huli natin siyang nilagay o dapat mas una ba kasi matigas ba to or what. Pero dito sa pagluluto ko, medyo huli ko siyang inilagay. Kasi feeling ko, hindi naman siya ganun katigas. Tsaka feeling ko, ang sarap niya. Ang ganda ng kulay. So, nanay ko lang bumili niya. Diba? Cute. Katuwa. Ayan. Tapos, syempre, hahaluin din natin to. Tapos, kung gusto ninyo na medyo masabaw yung inyong gulay, pwede mo kayo mag-add dyan at least mga 1 cup of water para mas lumambot pa yung iba pang gulay. Lagay lang po tayo ng konting tubig. Tapos, takpan lang natin yan hanggang sa kumulo na yung ating gulay. Para naman sa mga magtatanong kung ano po yung recipe ng ating bagoong alamang, uploaded na rin po yan dito sa ating Facebook page. Nasa 1.5 million views na po iyan.
Kung wala sa Ate Angel, kung hindi pa kayo naka-follow doon, Ate Angel of Kusina ni Angel, pwede rin naman sa Kusina ni Angel. Meron din ako doong bagoong video. Kulang ba? Yung gusto ko yung kalabasa kapag nasa ganitong luto. Yung talagang durog na durog siya. At kapag kumulo na nga po yan, mga kakusina, ilalagay na rin natin dito yung last ingredient na bulaklak ng kalabasa. Kapag nailagay na natin yan dyan, sobrang bilis lang pong maluto ng bulaklak ng kalabasa na yan. So, pwede nyo nang hinaan yung apoy sa inyong kalan. Tapos, takpan nyo lang yan and then steam na lang natin to para hindi naman sobrang madurog yung bulaklak ng kalabasa. At ayun na nga mga kakusina, tapos na po ang ating ulam for today na pinakbet na merong bunga ng malunggay, buto ng patani at bulaklak ng kalabasa. Sarap! Yan lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video.